Ah, Isa pong magandang at malamig at mapagpalang umaga ngayong lahat sa inyo. Tayo po ay magbibigay uli ng mensahe na galing po sa Panginoon, at ito po ay alam naman natin na wala tayong pinaguhugutan kundi ito lang pong Bible. Bible lang po ang ating pinaguhugutan, hindi po tayo gumagawa ng katang isip lamang, kundi lahat po ay galing sa Bible. At yan po may mga supporting verse na galing sa Bible na magpapatunay sa inyo na yung ating sinasabi ay katotohanan. So, ginawa ko po ito po yung ating topic ngayon, be knowledgeable in God's Word. Kasi nababahala po ako doon sa nangyari dahil ang ating pong unang ministry sa totoo lang ay yung pong ating family. Yan po ang ating unang ministeryo kung bago po tayo lumabas, humayo, ay yung pong ating pamilya, yung ating asawa, yung ating mga anak, lahat ng nasa household natin, kailangang mabahagihan natin ang salita ng Diyos. Dahil kapag hindi po natin ginawa yun at humarap tayo sa Panginoon, yun po ay itatanong sa atin. Yun po ay pananagutan sa atin. Yun po ay pananagutan natin sa Panginoon. Kaya kailangan po, bago po tayo humayo sa iba, uunahin po natin yung ating pamilya. Ano po? Ako po yung nababahala, kaya ako ito ginawa. Itong topic na ito, being knowledgeable in God's Word. Ang ating pong verse, Ephesians 5:15-17. Kasi pinuntahan ko, binisita ko yung isa kong anak at tinanong ko siya. Sabi ko sa anak ko, pinag-usapan namin yung tungkol sa kaligtasan. Ngayon, hindi niya ako sinagot. Parang hindi niya alam, at ang sagot niya sa akin yung pagkakasagot niya sa akin ay parang hindi niya alam. Kasi ang sagot niya sa akin ay ganito bakit pa po natin papagagawing komplikado ang lahat ng bagay? Alam na din ng Diyos yan. Parang ang tono ng kanilang pananalita, parang yung aking ipinapahayag ay parang bagong religion. Parang yung kakaiba doon sa kanilang naiintindihan. Kasi pinalaki ko po yung aking mga anak. Kami po yung naging church keeper. Diyan halos sila umusbong ang kanilang kaisipan, at yun po yung nauna kong denomination. Parang Pentecostal Baptist, parang Baptist ganun. Parang mayroong denomination kasi na-convert po ako 1992 pero noong maunawaan ko itong grace, alam nyo ba kung kailan lang itong naunawaan ko itong grace? 2016, at nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat naunawaan ko ito. Parang yung kanyang sagot sa akin, yun nga, kasi doon sila lumaki. Ngayon, siyempre, hiwalay na sila dito sa akin, sa akin pamamahay. Parang sinasabi niya, bakit pa natin gagawin komplikado? Parang bago. Parang may kakaiba ba doon sa kanyang Parang ang iniisip niya, bago yata itong religion ni Papa. Hindi niya alam na ito pong sulat na ito ni Pablo ay 47 AD pa. Mas una pa ito kaysa doon sa mga denomination. Mas una pa ito sa Catholic, sa Roman Catholic, itong body of Christ na ginawa ni Pablo. Kasi hindi po mabubuo itong Bible kung wala po yung kay Pablo. Kung wala po yung sulat ni Paul, yung kanyang 13 letters. So, pagpatuloy natin yung ating at ito nga yung ating verse at ating
babasahin. Kasi hindi alam nitong nitong anak ko na ang ating kaligtasan ay detalyado. Hindi basta-basta pupunta ka sa simbahan, magsisimba ka, luluhod, mananalangin, okay na yun sa Panginoon. Hindi. Detalyado ang pagbibigay ng Diyos sa kaligtasan. At nakipag-usap siya sa mga tao sa iba't ibang panahon. Kaya may mga ibang uri po ng doktrina. Kaya kapag ikaw ilumisyado sa doktrina, mali ka po. Mali ka ng ayong sinusundan. Ang lahat po ng sinasabi sa Bible from Genesis to Revelation ay banal. Banal po yan. Wala po tayo diyang hindi natin yan pinapasubalian. Talagang yan po'y banal. Kaya nga lamang merong doktrinang para sa atin, yung guide natin kung saan ay doon tayo ililigtas ng Diyos. Kaya dinaan ko na lang sa ganitong mensahe, kaya itong topic na ito ay para po sa aking mga anak. Sana mabuksan nila itong video ito, makinig sila at para maunawaan nila, kasi ang sinasabi ko ay katotohanan at maikli lang ang ating panahon dito sa lupa. Maaring mauna ako, kasi siyempre ako mas matanda, mauna ako sa kanila. Ito na lamang ang iiwang kong legacy sa kanila, na sana ay masunod nila. At hinihiling ko din naman sa Diyos at idinadalangin na sana ay maunawaan nila yung mga ebanghelyo na para sa ikaliligtas nila, para sa ikaliligtas natin lahat. Kayo din mga nakikinig, para din sa ikaliligtas ninyo. Kaya ito'y pakinggan nyo ng buong buo. Wag niyong puputulin. Kailangan hanggang katapusan, hanggang conclusion, pakinggan nyo. Sige po, magsimula tayo. Bago tayo manalangin, atin mo nang basahin itong verse. Ito po yung verse, Ephesians 5:15 to 17. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ito ang pinaka-importante. Itong may underline na ito. Paliitin natin. Yan Itong may underline po na ito po ang pinaka-importante rito sa tatlong verse na ito. Understanding what the will of the Lord is. Kung ano yung will, yung kalooban ng Diyos. Hindi yung tayo magsisimba, magbibigay ng tithes, tayo kakanta sa praise and worship, tayo makikihalo sa pagkanta, magbibigay tayo ng ating Hindi po ganun. Kasi kung lisya kayo doon sa kalooban ng Panginoon, hindi po yan, mawawalan po yan ng saysay. So, sige po, tayo po'y manalangin. Manalangin po tayo. Yan. Mang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito at kami po'y naniniwala na kami hindi mapababayaan at bibigyan mo kami ng guidance sa aming mga gagawin, O Lord God. At ang inyo pong kalooban na siya mapapangyari at hinihiling ko rin po na mabuksan ng kaisipan at puso ng mga manunood at makikinig ng video ito at nawa po'y tumimo ito sa kanilang mga puso, sapagkat ito po'y napakahalagang mensahe, dahil ito po'y mensaheng pangkaligtasan para maunawaan po natin detalyado yung ebanghelyo para sa kaligtasan. Maraming salamat po sa araw na ito. Punuin niyo po kami ng inyong biyaya, punuin niyo po kami ng inyong pangunawa ng aming katalinuhan. Punuin niyo po kami ng aming katalinuhan. At Lord God, ingatan niyo po rin po ang aming araw-araw na pamumuhay. Ipagkaloob niyo rin po ang aming mga provision sa pang-araw-araw po namin pangangailangan, at i-bless niyo po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pag-usapan natin
At napakahalaga po nitong topic na ito na na ating pag-uusapan yan. Ito po, inyo po itong basahin sa English at ako naman papaliwanag ko po sa Tagalog. Ano po? Sabi po dito, lagi nating sinasabi, alam naman ng Diyos ang aming ginagawa. Bakit pa natin gagawing komplikado mga bagay? Pahihirapan lang natin ang ating mga sarili. Naglilingkod din naman tayo sa Diyos at alam ng Diyos ang ating mga ginagawa ay para sa Kanya. Parehas lang din naman yan. Iyan ang kalimitang sinasabi ng mga taong nakatago sa kanila ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ito po, makikita natin dito, 2 Corinthians 4:3. Basahin po natin yung yung verse po. Yan narito po yung verse. Sabi po dito, yan whereby when we read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Baligtad po yata. Hindi po yata yan yung ating verse. Hidden from the truth. Yan basahin na lang natin sa Bible. Meron naman po tayo yan sa Bible. Wag po kayo mag-alala. 4:3 na baligtad po 4:3 yan Sabi po dito sa sabi po dito sa 4:3, do you know? Second Corinthians 4:3 sabi po, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So, at kahit ng aming ebanghelyo ay natatalokbungan pa, ito ay may talokbong lamang sa mga napapahamak. So, kaya hindi nila ito nauunawaan dahil hindi nila alam, tinatalokbungan siya kanila, may tumatalokbong. Sino ang tumatalokbong? Yun ang ating kaaway. Ang ating kaaway, ayaw na ayaw ipaunawa sa atin yung katotohanan. Oo. Ayaw na ayaw pong ipaano sa atin yung katotohanan. Ang gusto niya manatiling lihim sa atin itong gospel na ito. Hindi natin matuklasan. Yan Ang tanong, alam mo ba ang gusto ng Diyos na gagawin mo? Kahit na ikaw ay maglingkod, sige, magbigay ka ng tithes, kahit pa 1,000,000 pang ibigay mo, kahit kumanta ka pa ng kumanta sa simbahan, kung hindi naman yun ang kalooban ng Diyos, ano ba yung sinasabing kalooban ng Diyos? Para maintindihan natin, yan Ephesians 5:17. Yan Ephesians 5:17. Yung ating verse kanina, yung ating verse kanina, ano ba yung verse natin kanina na sinabi natin, 5:17, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ephesians 5:17 yan po. Walang problema doon sa kung ano ang ginagawa mo. Alam talaga yan ng Diyos at kahit pa nga yung mga ginagawa ng kaaway, alam din ng Diyos. Yung mga ginagawa ng kaaway niya, alam din ng Diyos eh. So, hindi basta-basta tayo maglilingkod, banat tayo ng banat diyan, simba tayo ng simba luhod,
kung ano-ano ang penitensya ang gagawin natin, magpapasting pa tayo. Kung hindi yun ang gusto ng Diyos na gagawin mo para sa iyo, wala po yung saysay. It will put in vain. Kaya nakakapanghinayang po. Ano po? Oh, yan, if you want, kung gusto ninyong maunawaan ang mga sinasabi ni Paul o ang Pauline or sound doctrine, magpatuloy lang po tayo dito sa ating gagawin. Makinig po kayo para maunawaan po niyo at maintindihan. Kung sa iyo, ito, whether your faith, kung sa iyo ang pananampalataya o kaya ang relasyon mo sa Panginoon ay palaisipan, dahil talaga namang hindi mo pa alam, meron tayong mga hakbang na dapat nating alamin. Hindi tayo dapat manatili sa ating kinalalagyan kung ang ating prinsipyo ay tulad ng sinasabi ko sa mga nauna kong pahayag. Kailangan tayo magising. Wag po tayong mananatili doon sa kalagayan natin. Dapat tayo mabahala. Hindi mo nga alam yung pag tinanong ka, saan ka pupunta? Ligtas ka ba? O hindi pupunta ka ba sa langit? O ano? Kapag hindi mo alam ang sagot dyan, straightly, kailangan pong tayo magsaliksik. Mabahala tayo, alamin natin dahil iisa lang ang buhay natin at ito ay ang ating buhay dito sa mundo ay panandalian lang, hindi po tayo magtatagal dito sa mundo. Kaya napakasayang naman po. Manghihinayang po tayo kung hindi natin mauunawaan yung mga ebanghelyo ng pangkaligtasan. Ano po? Yan. Ito, tayo mayroong 4 step that we must know. Yung una, understanding. Tandaan nyo ha. Pangalawa, knowledge. Pangatlo, wisdom. Pang-apat, faith. Uunahin natin yung understanding. Yan, ang understanding. Sabi dito sa understanding, the faculty of the human mind by which it apprehends the real state of things presented to it, or by which it receives or comprehends the ideas which others express and intend to communicate. The understanding is called also the intellectual faculty. It is the faculty by means of which we obtain a great part of our knowledge. Luke 24:45, Ephesians 1:18. Ang kakayahan ng pag-iisip ng tao kung saan nauunawaan nito ang tunay na kalagayan ng mga bagay na inihaharap dito o kung saan natatanggap o nauunawaan nito ang mga ideyang ipinapahayag at nilalayo na ipabatid ng iba. Parang ibinibigay yung isang bagay pero nauunawaan mo, meron kang understanding. Katulad na nangyayari sa akin ng nakasalubong ko yung aking kababayan bagong galing ako noon sa South Pacific, sa Samoa. Pagkarating ko dito sa Pilipinas, magpapacheck up ako sa BGH, sa Baguio General Hospital. Nakasalubong ko yung aking kababayan, si Jose. Ang pangalan niya, Jose. Ngayon, ako'y magpapacheck up. Nakasalubong ko siya, nakita kami, at isinare niya sa akin yung about grace. Kasi hindi ko pa ito alam about grace. Ako'y matagal na rin naging pastor. Matagal na rin po akong pastor. Ngayon, nung na-share niya yung grace, naging interesado naman ako. At kalaunan, dinala niya ako sa kanyang pastor, kay Pastor Rix. At palibhasa'y interesado ako, galing yun sa aking puso. So, ang magtatama nito hindi yung kababayan mo na nag-share sa iyo, hindi yung pastor mo na nag-share sa iyo, hindi din yung ibang tao na nag-share sa inyo. Ang magtatama sa iyo nito, alam niyo ba kung sino? Yung banal na espiritu ng Diyos. Siya yung magtatama, siya yung magkakamada, siya yung magpapasok sa ating isipan, ilalagay sa ating puso, at
tulad ng sinasabi doon sa Ephesians 1:13. Tingnan natin kung meron tayong verse sa Ephesians 1:13. Matagal pala ito. Ephesians 1:13. Yeah. Sa Ephesians 1:13, ano ang sinasabi? Tingnan na lang natin dito sa Bible. Wala, hindi ko nailagay. Ephesians 1:13, sabi dito, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. O, pagkatanggap mo nun, pagkatapos mo marinig, tinanggap no ng ayon sa iyong puso, sinilyaduhan ka na ng banal na Espiritu. At yun ay mananahan na sa iyong sarili. Ephesians 1:13, mananahan na yun sa sarili mo at sa iyong magkakamada, sa iyong magtatama. Kung ano yung mga narinig mo doon doon sa taong nag-share sa iyo, sa iyong magtatama. Maaari yung sinabi niya ay hindi angkop doon talaga sa tunay na pakahulugan nung Bible, yung Holy Spirit dahil naging interesado ka, minahal mo yung salita ng Diyos, yun ang magtatama. Yun ang mag-aayos sa isipan mo, sa puso mo. At siya'y nananahan sa iyong sarili. Pagkarinig mo nun at tinanggap mo yung salita ngayon at sinampalatayanan mo. So, yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. Napaka po ng Biblia, makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Hindi po ito basta-basta natin ipapawalang bahala. Yan. Ito. Sa una pa lang, ito, basahin nyo yan sa English, tatagalogin ko. Sa una pa lang, kailangan ang ating kaalaman ay galing sa Bible, hindi kung saan lang na kwento o aral na wala namang basihan, sapagkat mula sa Biblia, makikita natin Ephesians 5:17, sapagkat mula sa Biblia makikita natin at malalaman kung ano ba talaga ang gusto ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ito yung binanggit natin kanina, Ephesians 5:17. Unang-una, itong prophecy at saka mystery. Ito, prophecy at mystery, dapat alam natin yan. Dapat alam natin yan eh. Dahil napakahalaga po niya kasi pag tinanong tayo, noong hindi ko pa alam itong grace, kapag tinatanong ako sa akin, pag sinabi sa akin, what are the two main divisions of the Bible? Of course, yung answer natin, Old at saka New Testament. Pero kapag nalaman mo na itong grace, meron ka ng dagdag kaalaman. Yung two main divisions sa Bible ay prophecy at saka mystery. Yan po dalawa ngayon, prophecy and mystery. Sabi parang iba talaga itong tinuturo ni Pastor Nato, parang bago religion. Hindi po ito bago religion. Maniwala po kayo sa akin. Mas una pa po ito kaysa anumang division, kaysa anumang denomination ng simbahan na umiiral ngayon. Mas una pa po ito. Yan, alamin natin yung main division na yan. Yan itong prophecy at saka itong mystery. Basahin natin yung Acts 3:21.
Yan o, Acts 3:21. Sabi dito, siya'y dapat manatili sa langit hanggang sa mga panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinasabi ng Diyos nung una sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. So, ibig sabihin, yung prophecy is coming from the mouth of the prophets. At ito namang mystery, ito namang mystery na ito, kung ating babasahin, sabi dito, at ngayon sa Diyos na may kapangyarihang magpatibay sa inyo ayon sa aking ebanghelyo, alam nyo, papatibayin tayo ng Diyos yung ating pananampalataya. Papatibayin ito ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelyo ni Pablo. Kapag tayo yumakap, kapag inaral natin yung ebanghelyo na galing kay Pablo, papatibayin ng Diyos ang ating pananampalataya. At sa pangangaral ni Hesus Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na inilihim sa napakahabang panahon. Ibig sabihin, it was kept secret since the world began. Nung ma-expose lamang, ay nung kapanahunan ni Pablo, ibinigay ito kay Pablo. Inireveal ng ating Panginoong Jesucristo sa ating nag-iisang apostol ng mga hintil na si Apostol Pablo. Pero nyo, simula noong kapanahunan ni Eva hanggang doon sa 1 AD. Alam nyo ba kung ilang libon taon yun? Mahigit na 4,000 taon. Tapos, simula nung 1 AD hanggang ngayon, kulang-kulang na 2,000 na. So, tumatakbo ang mundo mahigit na 6,000 taon. Mahigit na 4,000 simula doon kay Adan hanggang doon sa ano. So, it was kept secrets. Noong ma-expose lang noong 47 AD, inireveal ng ating risen Lord Jesus Christ kay Paul yung mystery na yan. Kaya dalawa, prophecy and mystery. So, dapat po nating intindihin. Ano po? Yan. Tuloy natin. To main division. Mula sa Bible, matatagpuan natin ang salitang dispensation. Dapat alam din natin yung dispensation na yan. May mga verses yan, May mga verse yung dispensation yan, 4 na verses yan. And doctrine, may mga verse din yan, Gusto nyo, tingnan natin saglit. Yan. Ito yung dispensation, For if I do these things, yan. For if I do these things willingly, I have reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. Ikinumit kay Pablo itong dispensation na ito. Itong kasalukuyang doktrina na ito ay inireveal ng ating risen Lord Jesus Christ kay Paul. Tapos doon sa 10, that in the dispensation of the fullness of times he may gather together in all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Kasi dalawa pong pamumunuan ng ating Panginoong Jesucristo at the same time. Tayo po ay nasa heaven at yung mga Israel ay narito sa lupa. Ay yung ating conversation ay sa heavens, sa Philippians 1:20. Basahin niyo po yun. Tapos dito naman sa 3:2, if we have heard the dispensation of the grace of God which is given to me, which is given to me to you, word. Binigay sa akin at sa inyo din, binigay din sa inyo. Tapos doon sa Colossians 1:25, whereof I am made the minister according to the dispensation of God is given to me for you to fulfill the word of God. Kaya nabuo yung salita ng Diyos, yung Bible, kaya nabuo dahil yung revelation ng ating Lord Jesus Christ kay Paul. Ibinigay sa kanya, siya yung minister, siya yung nag-iisang apostol. Ibinigay sa kanya para sa atin, para mabuo yung Bible. Ano po? Yan, Yan. Tapos itong doctrine naman, yan, yung doctrine.
2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, uh, for correction, for instruction, and righteousness. Tapos dito naman sa 1 Timothy 1:3, as I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest change some that they teach no other doctrine. Kaya kailangan hindi tayo matuturuan ng ibang doktrina. Ano ba yung ibig kong sabing ibang doktrina? Itong doktrina ni Paul, ito'y para sa atin. Yung doktrina na para sa Israel, hindi natin yung dapat, yun ang ituturo sa atin. Ano bang example nung yung Old Testaments? Pangalawa, yung four or three synoptic gospel, yung kay Matthew, Luke, Mark, and John. Yun para sa Israel. Pero yun banal. Hindi natin sinasabing hindi banal. Banal yun. Pero iba. Para sa ibang tao yun. Tapos itong Ephesians 4:14, tingnan, basahin ko sa Tagalog. Tayo huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang pandaraya. So, ibig sabihin, kapag tinuruan tayo, at tayo nasa simbahan, tayo sumisimba, at ang iba ang itinuturo sa atin, ay dinadaya tayo, dinadaya yung tao, dinadaya yung kongregasyon. Kung ang ituturo ay hindi para sa body of Christ, kundi para sa Israel. So, napakaliwanag po nito, itong doktrina na ito. Kaya, alam nyo anong tumuklas nito, si Paul, nakatuklas po nito. Nitong mga na ito. Sige, magpatuloy po tayo. Yan which proves, nasan yun? Sige. Na nagpapatunay na mayroong distinction sa hanay ng tao, Israel at body of Christ na ililigtas ng Diyos. So, may kanya-kanyang hanay, may kanya-kanyang distinction, pagkakaiba. May distinction. Pag sinabi distinction, may pagkakaiba sa hanay ng mga tao. Yung hanay ng mga Israel at hanay ng body of Christ. Body of Christ was composed of Gentiles at saka yung ding mga naniwalang mga Israel. Kaya jackpot ang mga taga-Israel kasi ang Israel meron silang dual salvation. Pwede silang yung kingdom of God, yung dispensation of the kingdom of God, at pwede rin naman sila doon sa gospel ng body of Christ, dispensation of the body of Christ. So, mamimili sila kung saan sila mahihila, doon sila pupunta, pero hanggang ngayon po matitigas pa rin ang ulo ng Israel. Both of this na sinasabi ko sa inyo, hindi pa rin nila sinusunod. At ang sinusunod pa rin nila ay yung kapanahonan pa ni Moses, yung mga batas. Samantalang doon sa kingdom of God, ito yung mensahe nung nabubuhay pa si Kristo, na upgrade na kasi mula kay Moses na upgrade. Kasi nga may mga doctrines. Kaya yun ang inyong iingatan yung doctrines. Kasi yung kapanahonan ni Moses, yun pumapatak na Judaism. Judaism yung mga sila sumasandal sa bato, yung katulad ng ginagawa ngayon sa Israel. Sumasandal sila sa bato, tapos sila nananalangin. Parang yun kultura nila, parang yun traditional nila, traditional religion. Sa Judaism yun. Pero nung dumating si Kristo, in-upgrade niya, nagturo siya, meron siya kanyang ministry. Yun yung life ministry ni Christ. At nung umakit siya sa langit, yun yung risen Lord Jesus Christ ministry. Kinuha niya si Pablo dahil hindi na siya makakabalik. Gusto niya iligtas ang tao kasi doon na maliligtas lang Israel. Paano naman tayo? Hindi tayo liligtas. Kinuha niya si Pablo, dinala niya sa langit, doon niya itinuro, inireveal niya doon. Kaya ito yung 13 books na ating ginagalawan. So, yan po, yan ang ibig sabihin niya, no. And this is only one part of the puzzle. And our understanding and reasoning need to be alive through the Word of God.
Hindi natin pwedeng ilagak ang ating pananampalataya sa ilalim ng tradisyon. Ito yung sinasabi ko kanina, na kinabihasnan at doon din ha, at doon din. Una yun, yung sa ilalim ng tradisyon na ating kinabihasnan. At ang pangalawa, doon sa pamumuno lamang ng mga lider ng simbahan na walang pag-aaral at pangungatwiran sa mga sinasabi lang nila at di batay sa salita ng Diyos, sapagkat ang banal na espiritu ang siyang magpapaliwanag at magtuturo sa iyo o sa atin ng tamang doktrina. Ito yung sinabi ko kanina doon sa Ephesians 1:13 na nananahan sa ating mga sarili pagkatapos nating marinig ang gospel ng ating kaligtasan. Ito na nga yung Ephesians 1:13. Tingnan uli natin doon sa verse natin, yung Ephesians 1:13. Yan o. Yan o. In whom ye also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, you were sealed by the Holy Spirit of promise. Tapos nananahan na ito sa iyo, sa buhay mo. Kaya may mga kanta yung ibang denomination, we invite you, Holy Spirit. Hindi na natin pwedeng imbitahin ng Holy Spirit. Nasa atin na yun. Yung Espiritu ni Kristo nananahan na sa atin. Huwag na kayong kakanta ng ganun. Maling-mali, kaya ngayon ang tinuturo yung ibang pamamaraan, niluluko tayo. Naluluko yung ating kaisipan, yung ating puso. Sa halip na tayo tumatama doon sa guidance ng patungo sa kaligtasan, nawawala tayo. Hindi natin pwedeng imbitahan sa ating mga awit ang Holy Spirit, sapagkat nananahan na yan sa atin. Yan o. At dapat po, meron man lamang tayong isa na chart na ganito na naiintindihan natin, na naunawaan natin. O. Yan o. Meron tayong ganyan charts. O. Yan o. Nakikita nyo na itong charts na sinasabi ko. Dapat meron man lamang tayo kahit isang chart. Kasi marami po ang mga charts eh. Chart na na dapat nating alamin. Pero ngayon, nagsisimula pa kayo, tinuturo ko. Ito dapat kahit ito man lamang alam ninyo. O mayroong panahon ng promise. Itong promise, ano ito? Kanino itong promise na ito? O, ito yung kapanahunan ni Abraham. O, mayroong kapanahunan, dispensation of law. Ito yung kapanahunan ni Moses. O, hanggang sa yung law kasi hanggang doon sa kapanahunan ng ministry ng life ministry ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang kamatayan. Yan po'y hawak ng panahon ng batas ng law. Ano ba yung law? Nung una, alam ko lang ng law nung ako'y nasa Catholic, yung 10 utos lang ng Diyos. Pero ang law po na dapat sundin ay 613 laws. Yan para sa Israel, hindi po para sa atin. Kaya lang, ang nakakalungkot, kinupya para sa atin. Hindi po yan para sa atin. Samantalang noon, meron na itong turo ng grace, dispensation of grace, noong mga panahon na yun. Ito'y dinala sa atin ng Kastila, anong year? 1400. Yung kanta ni Yoyoy Villame, it was Magellan, dumating siya sa Mactan. 1431, hindi ko matandaan eh. 1400s. Pero itong kay Pablo, kailan ito? 47 AD. Kontra doon sa 1431. Ilang daan taon ang nakalipas. Kaya una ito. Kaya lang, pilit na itinatago ng kaaway para hindi natin maintindihan. Kasi kapag naintindihan natin ito, ligtas tayo. I am sorry doon sa mga kasi ako dati din ako Catholic. Yung mga doon, yung mga sumasama doon sa parade ng ng Black Nazarene. Nirerespeto ko po yung inyong yung inyong faith. Nirerespeto ko po yung inyong prinsipyo. Pero ako'y nanghihinayang kasi ang aking pong pinanghihinayangan ay yung kaluluwa ng tao.
Kaluluwa po ng tao ang aking pinanghihinayang. Sige, tuloy natin. Ito yan, promise. Law, grace, kingdom, fullness of times. Dapat yan man lamang ay maintindihan natin. Ano ba sinabi sa Hebrew 1:1? God who at various times, sa iba't ibang panahon, in a various ways, sa iba-ibang pamamaraan, spoke in time past to the fathers by the prophets. Nakipag-usap sa ating mga ninuno. Iba't ibang panahon at iba't ibang pamamaraan. So, alin dito ang para sa atin? Promise, law, grace, promise, law, grace, kingdom, fullness of time. Alin dito sa atin ngayon sa panahon ito? Itong grace. Nasa grace tayo. Yung law, wag nating isasama dahil wala tayo sa law. Tayo nasa grace at wag din nating isasama yung kingdom dahil hindi tayo para sa kingdom. Dahil ang para sa kingdom ay mga Israel. Kasi itong law, dapat ang kasunod nito ay kingdom. Kaya nga lang nakatago ito, mystery. Inilusot ito sa gitna. Lumabas ito para sa atin na mga hintil. Kasi ang maliligtas lang mga Israelita eh. Maliligtas ka rin kung ikaw pupunta sa Israel, magpapakonvert ka. Hindi ka naman tatanggihan ng kaligtasan eh. Kung pupunta ka sa Israel, magpa-convert ka as Israeli, kaya nga 'di ba ang daming yung mga sumasali sa IDF ngayon, yung nakikipaglaban. Hindi natin ito masasabing ito may kaugnayan sa kaligtasan ng tao, pero ang dami nagpupunta mga iba't ibang nasyon. Merong ang Pilipina pa IDF Pilipino. Pero si ay Pilipina, babae. IDF, nag-volunteer na IDF. Kaya itong law na ito nung kapanahonan ng law, nung pagkamatay sana ni Kristo, susunod na itong kingdom. Ito yung pinaramis, ito yung ipinangako sa mga Israel na ibibigay na yung kaharian at sila'y mamumuhay na 1,000 taon dito. At ito naman isiningit kasi iniligtas tayo ng Diyos. Itong mga wala na tayong hindi na tayo pupunta sa Israel para maligtas. Kusa na lang na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Pablo, sa pagtuturo ni Pablo, at yan yung dispensation of the grace of God. So, dapat yan lamang Kaya nga may iba't ibang doktrina Pag sinabing dispensation of promise, ibang doktrina nito. Yan, ito. Atin itong tatalakayan sa susunod. Yung dispensation of law, meron din itong ibang doktrina. Batas ito. Itong dispensation of grace, iba rin ang doktrina para sa biyaya. At itong kingdom, iba rin ang doktrina dito. Tapos ito na yung katapusan, yung fullness of times. Magkakasama na ito, grace at saka kingdom. Hindi lang natin alam kung saan ito pagkasamahin dahil tayo mananatili sa langit. At yun namang kingdom, mananatili sila dito sa lupa. Kaya nga merong new heaven, tayo dun sa new heaven, at new earth. At ito naman ang mga Israelita dito sa new earth. Makikita nyo yung new heaven, new earth doon sa Revelation. Ang Biblia ay pinagdugtong-dugtong, pinagtagpi-tagpi. Ngayon, kung babasahin mo ng magulo, hindi mo maunawaan yung para sa iyo. Kung aangkinin mo yung katuruan ng nasa Matthew, isineser mo sa inyo, tapos ikukonclude din dyan sa Matthew na meron tawag dun sa conclusion at saka yung conclusion, ano ba yung isa pa? Yung ipamumuhay mo, yung i-refer doon sa pamumuhay ngayon. Pero ang sermon ay galing doon sa Matthew, o kaya sa Luke, o kaya sa Mark, o kaya sa John, tapos may conclusion, ano ba ngayon? Tapos, yun ang sasabihin na yun ang ipamumuhay mo. Hindi natin yung pwedeng gawing ipamumuhay. Dahil yun para sa Israelita. Ito ang dapat nating i-conclude at ating ipamumuhay. Kung ano yung sinasabi dito sa grace, yung 13 books ni Paul. Pero, ginagamit ko rin yan, yung mga Psalm, yung Proverb, yung Matthew, Luke, John, Mark, as reference lang po. As reference. Pero yung conclusion, doon natin ibabatay sa mga sulat ni Pablo. Kasi kapag hindi ganun ang ginawa natin, ako ang mananagot sa Diyos. Responsibilidad ko yun sa Diyos kung yun ang aking ituturo sa inyo. Sige, atin pong yun sabi dito sa 2 Timothy
3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, sa pagtuturo. Oh, kapaki-pakinabang sa pagtuturo, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Oh. So, dapat kahit isa lang po nito meron tayong alam para itong church na ito. Ito lang ang inilagay kong pinakamadali para matandaan ninyo, promise, law, grace, may iba't ibang dispensation at may iba't ibang panahon at may iba't ibang pamamaraan ng pagliligtas ng Panginoong ibinigay sa tao. Kasi mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Kaya iba't ibang pamamaraan ang ginagawa niya na check ng kaaway ni Satan. Kaya nga ito ang tagal na tinago hindi ito in-expose. Pero itong promise, law, kingdom na ito ay binanggit ng prophet, kaya na-check ni Satan. Kumbaga sa chess, na ay, dito siya titira ay teka, paghahandaan ko ito. Gagawa siya ng magandang move para meron siyang depensa, kumbaga sa chess. Pero itong sa atin, itong grace of God, hindi ito niya nakita. Kasi mystery ito. In-expose lang ito kay Pablo. Yan po ang ibig sabihin niya. Kaya ako naglagay ng chart na yan para po sa inyong ikaw unawa. Yan yung Galatians 3:16. Ito yung Galatians 3:16. Yan sabi dito sa Galatians 3:16. And this is I said that the law which was 430 years, yung law, 430 years later cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ. Tapos yung 3:19, itong law, ito naman sa law, itong promise ito itong sinasabi natin ito yung ito pala yung law. Yung promise pala hindi na natin kinuha. Tapos doon sa 19, bakit nga naglilingkod sa kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa mga pagsalansang hanggang sa dumating ang binhi na kung saan ginawang pangako, at ito ay inorderan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamamagitan. So, ibig sabihin ng binhi, ito po na po yung si Kristo, namatay siya sa krus. Tapos yan po, ito naman 3:23, ito yung sa grace. Ano yung sinasabi sa 3:23? But therefore, faith came, we were kept under guard by the law, keep for the faith which would afterward be revealed na-revealed. Yung pananampalatayang ito, kung saan ito ay nasa panahon ngayon ng gospel of grace na revealed. Yung faith niya. Pero dati tayo under ng law. Ang pagtuturo. Yan. Ito naman yung sa kingdom. And put everything under His feet. Ito na yung sa kingdom. Ito na yung paghahari ni Kristo ng 1,000 years. Siya ay King of Kings at Lord of Lords dito sa lupa. Pero pagdating sa heaven, doon kung saan tayo naroon, siya naman yung head of the body of Christ. Siya yung ating ulo. Pang-ulo natin siya. Ito yung sinasabi doon sa kingdom. And put everything under His feet. In putting everything under Him, God left nothing that is not subject to Him. Yet at present, we do not see everything subject to Him. Sapagkat ito yung future. Kaya hindi pa natin ito nakikita. Mangyayari ito sa future. Kasi ang panahon ng mundo ngayon, nasa under grace pa lang tayo. Hindi pa ito dumarating. Dahil pag tayo na rapture na, saka dararating ito. After 7 years. Kasi 7 years, tribulation. Kaya ang ganda po ng merong ganito chart na ganito. Kasi dito, pagkatapos po ng grace na ito, dito sa line na ito, dito po tayo mararapture. At meron niyang 7 taon na maghihirap ang mga taga-Israel at saka yung mga matitirang mga hintil. Maghihirap, 7 taong maghihirap. Pagkatapos, saka magkakameron ng Kingdom of God. Magkakameron po ng Battle of Armageddon. Mananalo si Jesus Christ. Itatatag na yung 1,000 taon ng kanyang panunungkulan dito. Siya magiging King of Kings at Lord of Lords. So, yan po. Naintindihan na natin yan. Yan. Ano sumunod? Ito namang knowledge. Sa knowledge, sabi dito sa knowledge, number 2 ito a clear and certain perception of that which exists, or of truth and facts, the
the perception of the connection and agreement or disagreement in repugnancy of our ideas. God has a perfect knowledge of all His work. Human knowledge is very limited. Limitado lang po ang ating pag-isip and is mostly gained by observation and experience. Learning, illumination of mind, ignorance is the curse of God, knowledge, the wing wherewith we fly to heaven. Ang ganda po, ano po, yan po yung knowledge, yan yung kaalaman. Oh. Isang malinaw at tiyak na pangunawa sa kung ano ang umiiral o ng katotohanan at ang pangunawa sa koneksyon at kasunduan o hindi pagkakasundo at pagsuway sa ating mga ideya. Ang Diyos ay may perpektong kaalaman sa lahat ng kanyang mga gawa. Ang kaalaman ng tao ay napakalimitado. Ang karamihan ay makukuha sa pamamagitan ng pagmamasid at karanasan, pag-aaral, liwanag ng isip. Ang kamangmangan ay ang sumpa ng Diyos, kaalaman ang pakpak kung saan tayo ay lumilipad patungo sa langit. So, yan po ang ibig sabihin. Yan o. Yan o, basahin nyo yan o. Ang kaalaman ay ang maluwalhating pagkakataon sa panahon na naunawaan mo na ang isang piraso ng palaisipan ay umuugnay sa kabuuan at ang dating isang maliit at malabo mong nalalaman o kaalaman ay nagkakameron na ng hugis at lumilitaw na may anyo. 1 Corinthians 13:10. Ano ba yung sinasabi sa 1 Corinthians 13:10? Pamaya natin basahin. Kapag nakatanggap ito, when you receive, kapag nakatanggap ka ng kaalaman mula sa Bible, ito ay katotohanan. So, ano ang ginagawa natin sa palaisipan? Ito ay kaalaman, hindi mo ito nakakita noon dahil pira-piraso lang noon, ngunit ngayon ay alam mo na, ngayon alam mo na ba ang katotohanan at kalooban ng Diyos? Yan ang tanong. At nauuwi ito sa karunungan. Kailangan ma-upgrade po ma-upgrade kanina ang ating understanding. Ito yung ating pangunawa. Ngayon ay kaalaman naman. Kaalaman itong knowledge. Ngayon, sabi dito, yung pira-piraso ay unti-unti nang nabubuo kasi naiintindihan na natin at yung malabo ay lumilinaw na ngayon. Yan po yung nasa 1 Corinthians 13:10. Ito po. Yan, naririto po yan sa 1 Corinthians 13:10. Kaya, babasahin po natin yung 1 Corinthians 13:10. Yan. Yan, But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Yan. Para may transition po Kasi nung kapanahon na ni Pablo, may transition bago matapos yung Book of Acts. Kasi simula doon sa Acts 9, tapos ibinigay yung kanyang panunungkulan ng Acts 13 hanggang Acts 28 po, bagong magtapos ito, marami nang nawala. Nawala na yung speaking of tongues. Kasi nung unang ministry ni Paul, merong speaking of tongues, nakapagsalita pa siya ng mga ilan sa speaking of tongues. At saka yung speaking of tongues po, for your information mga kapatid, yung pong speaking of tongues hindi po yung bla 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 bla, yung hindi naintindihan. Ang tunay pong speaking of tongues, yung halimbawang ikaw ay naririto sa Luzon, ang salita dito dito sa norte, ang salita dito sa norte ay Ilocano. Doon sa Central Luzon, ang salita doon ay Kapampangan. At meron din doong Ilocano. At doon sa Southern Luzon, ang salita doon ay Tagalog. Doon naman sa NCR, Tagalog din ang salita. Sa Bulacan, Tagalog din. Ngayon, yung mga Tagalog na halimbawa, ang ibig sabihin po ng speaking of tongues, yung mga Tagalog na mga pupunta doon sa norte, siyempre sa norte, ang salita dito Ilocano. Alam ng mga Ilocano ay Tagalog ito, hindi ito sila marunong mag-Ilocano. Siyempre Tagalog katulad ko, Tagalog ako matagal na ako dito pero hindi pa ako masyadong natututo. Pero biglaan
nag-mission ka doon. Nag-mission ka doon sa halimbawa Ilocos, galing ka ng Bulacan. Ikaw ay Tagalog, nagpunta ka doon sa Ilocos. Pagdating doon, kinasiyahan ka ng banal na espiritu ng Diyos. Nakakapagsalita ka ng Ilocano. Oh, Manong, anya tinagan mo? Parang ganyan. Oh, Kuya, anong pangalan mo? Nakakapagsalita ka ng Ilocano, pero hindi ka naman Ilocano. Ikaw ay Tagalog, yun ang isiniibig po sabihin na speaking in tongues. Hindi po yung mga bla 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 bla, yung parang yung nagbabubbles yung bunganga nyo, yun po ay delikado. Yun po ay from evil. From evil po yan mga kapatid. Wag po kayong, at saka po yung speaking of tongues, dapat alam mo ding i-interpret. Pag tinanong ka, huy, ano yung sinasabi mo? Kapag hindi mo po yung naipaliwanag, mahirap po yun. Parang naggagawa-gawaan ka lang ng mga salita. Parang exercise po yan eh. Parang yan yung pag-speaking in tongues na yung ganong uri, yung mga bla 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 ganun. Parang yan inaaral nila. Ini-exercise nila yung kanilang dila. Ay yung mga katulad ko, hindi ako pwedeng ganun dahil ako nauutal. Mahina ako sa mga ganyan. Yung mga speaking of tongues, tsaka yung healing, gift of healing. Nung unang ministry ni Paul, meron siya, pero nung magtapos na yung Book of Acts, wala na rin yung healing. Ang katunayan niyan si Pablo doon sa kanyang unang ministry, marami siyang pinagaling doon sa isang islands. Marami siyang pinagaling at saka nakabuhay pa nga siya ng patay si Paul. Pero pagdating doon sa katapusan, nagkasakit siya, wala nang power yung kanyang gift of healing. Bakit kaya po? Kasi nga ito, dahil dito, kasi nakumpleto na. Nakumpleto na yung kaalaman ng tao, binigay na ng Diyos. Yung Bible, nakumpleto na. Lahat sa Bible na natin, lahat ng salita ng Diyos ay nasa Bible. Paano ang tao nakikipagsalita sa Diyos? Tayo nananalangin. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Ang sagot ng Diyos, Bible. Sagot yun. Yung Bible ang sinasagot ng Diyos. Ganun po yung communication ng human beings at saka ng God. Ganyan po. Bible po ang communication. So, ito po, yan Kaya nga sabi dito, and I brethren could not speak unto you that spiritual, but kasi noon nga tayo, hindi pa tayo pwedeng kumain ng mga matitigas dito, sinabi dito, yan Hindi pa tayo pwedeng kumain, I have feed you with milk. Gatas pa lang katulad ng babes, yung mga sanggol. Yung mga sanggol, nagdedede pa lang, breastfeeding at saka yung bottled pero pag ikaw ay lumaki na, pwede ka nang kumain ng karne, ng mga matitigas na bagay. Kaya ang sabi dito dahil nga ikaw ay karnal pa dahil ikaw ay nananatili ka kasi babes na Kristiyano, nananatili ka dyan sa iyong kalaman, ayaw mong lumago, ayaw mong i-upgrade yung nalalaman mo kaya ang tuloy nagkakameron ng envying, strife, and division. Nagkakameron ng division sa church, hindi na nagkakaisa. Dahil nga, carnal pa kayo. Dahil kayo babes pa in Christ. Kaya kung halimbawa, meron kayong may mga nagagalit sa inyo, mga makakalit, huwag nyo na lang silang imikan. Masakit yun sa isang tao, sa isang Kristiyano, na halimbawa, pinagsabihan ka ng masakit. Ngayon, ang igaganti mo lang dyan, lumayo ka na lang. At saka huwag kang magagalit sa kanya. Hayaan mo siya magpatuloy doon sa kanyang gawain kasi minsan nasabihan mo na siya ganito patawarin mo naman si ganito, ayaw niya magpatawad, halimbawa hindi niya pinapatawad pero siya ay Kristiyano, lumayo ka na lang, huwag kang magalit sa kanya, manatili rin yung bukas ang puso mo sa kanya. Kung siya lalapit sa iyo, tihingi ng tawad, ako'y pala'y nagkamali kapatid, magkakaanuli kayo, pero hanggat walang ganon, medyo lalayo ka dahil iba ang kanyang espiritu. Medyo delikado kung ang espiritu mo sa Diyos, malapit sa Diyos, medyo kakawang ka sa kanya. Kasi hindi na rin siya nakikinig sa iyo. Ano pa kung hindi na nakikinig sa iyo? Huwag ka na lang umano sa kanya, lumapit sa kanya. Yan, sige po, tayo po magpatuloy ulit.
Yan. Wisdom naman tayo. Nasa pang-apat na tayo. Nasa pangatlo na tayo. Wisdom. Hmm. Ano sinasabi dito sa wisdom? Ito dito sa wisdom, porque ito po yung pinakamagandang picture na naisip ko eh. Porque tatlo yan, ito yung magay eh, yung magi's. Pero hindi po yan si ah, Melchor, Baltasar at Gaspar ha, baka yan ang isipin nyo. Kasi yung Magi's doon sa Bible, marami yun. Wise men yun, marami. Wise men. Hindi natin alam ang bilang kung tatlo, apat, o lima, o dalawa. Hindi po natin alam. Wala po sinabing tatlo. Kaya lang yan ang ginawa ko dahil yan po ang pinakamagandang wisdom na example dahil binigay sa kanila yung wisdom ni God eh. Kaya nasundan yung Bethlehem, gawa ng ang kanilang naging pattern ay yung star. Yung liwanag ng star, sinundan nila. Para ma-meet nila yung baby Jesus na isinilang. Hindi yung Santo Niño ha. Hindi yung Santo Niño. Yung baby Jesus na isinilang, natuklasan nila dahil doon sa liwanag ng tala ng star. Para din yan sa atin ngayon, sa ating pamumuhay na ngayon, kung ating ko-compare, itong tala na ito, nagsisimbolo ito doon sa 13 sulat ni Pablo na atin susundan para patungo tayo sa ating kaligtasan. Dahil kung hindi natin susundan yung 13 sulat ni Pablo na yan, yung 13 books ni Paul, hindi natin makikita yung kaligtasan. Hindi natin masusumpungan yung kaligtasan. Kung ang ating bubuksan ay yung Old Testament at saka yung kay Matthew, Luke at saka Mark at saka John, hindi natin makikita itong guide na ito. Kasi ang guide na ito nagsisimbolo doon sa sulat ni Pablo. Para lang ito sa body of Christ. Pero kung ikaw ay Israel, sundan mo yun. Yung mga Old Testament at saka yung mga yung Matthew, Mark, Luke at saka John. Sundan mo yun. Pero hindi ka naman Hudyo. Pinanganak ang Pilipino, pinanganak ang Chinese, pinanganak ang Amerikano, Hapon. Ito, susundan mo yung 13 books ni Pablo. So, yan po, napakaliwanag po ng aking paliwanag sa inyo. Kapag hindi nyo pa yan na-gets, ewan ko na. Yan. Sabi dito sa wisdom, basahin natin yung ibig sabihin ng wisdom. Mga salitang kapakipakinabang o doktrina. Yan ang mga wisdom. May example po yan sa Psalm 37:30. Yan, narito, Psalm 37:30. Sa theology ng kasulatan, ang karunungan ay tunay na relihiyon, kabanalan, ang kaalaman at takot sa Diyos, at tapat at pare-parehong pagsunod sa kanyang mga utos. Mga kapatid ha, porque narinig natin dito at nabasa itong utos ito, yung commands, hindi po ibig sabihin na yan ay yung 613 laws o kaya yung 10 commandments. Kasi yung sulat din ni Pablo ay nagpapatunay po na yun din po ay commandments of the Lord. Commandments of the Lord din yun. Basahin nyo yung 1 Corinthians 14:37. Sige, tingnan natin sa Bible. Hindi ko na nailagay dito 1 Corinthians 14:37. Yan. Sabi po dito, 1 Corinthians 14:37. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Sabi dito, acknowledge that the things that I write, na isinulat ko sa inyo, ay ito ay utos ng Panginoon, batas ng Panginoon. Kaya ano din po yun, yung sulat din ni Pablo, hindi po ibig sabihin ng law tayo ng law. Akala natin yung law ng mga Israel. Balik na tayo dito sa ating pag-aaral yan. Hindi ko makuha. Yan.
So, yan na ano na natin ano, saan yun? Yan. Ito ang karunungan na mula sa itaas, mga awit, Psalm 90:12, Job 20:12, ang karunungan ng mga salita, artificial o apektadong pakisalita o pagkakatutong ipinakikita sa pagtuturo. 1 Corinthians 1:17 at chapter 2. Yan po, 1 Corinthians 17 at saka chapter 2. Yan. Basahin natin yan. Dito ay, here you can see, yan. Dito ay nakikita mo na at halos nabubuo na ang palaisipan sa iyong isipan. Ito na yung kanina pinagtakpi-takpi kanina doon sa understanding, tapos sumunod yung knowledge, ngayon wisdom na tayo, ngayon nabubuo na, lalo nang nabubuo, at handa ka nang maging isang matalinong tao, nabubuo na yung kaalaman mo yung iyong pangunawa, pagdating dito sa wisdom, dito sa katalinuhan, nabubuo na. Nagiging isang matalino ka ng tao, ito yung sinasabi dito, be a smart person. Ang karunungan ay simpleng paggamit ng tamang kaalaman na akala mo ay mahirap, pero kung gagamitin mo ay simple at tamang hakbang, ito ay iyong masusumpungan. Pag nasa tamang hakbang ka lang, hindi ito mahirap. Kasi sinasabi ng iba, minsan, nung ako'y nasa Qatar, nung ako'y nagpunta sa Qatar, ako'y binigyan ng anak ko ng tourist visa dahil yung anak ko nagtatrabaho pa noon sa Qatar Airlines. Nung ako'y nasa Qatar, ako'y may nakilala doon, nagkandak ako ng Bible study. Ngayon, nung itinuturo ko itong grace, itong gospel of grace, sabi nila, Manong, napaka ano naman, lalim nitong Bible study natin. Ang hirap pong unawain. Kasi ang gusto nila, yung dati, ayaw na nilang mapalitan. Gusto nila yung sa Matthew, yung sa Old Testament, pagsama-samahin, paglabu-labuhin, tapos kukuha lang tayo ng aral. Hindi ganoon. Malalayo ka sa kaligtasan. Kailangan dito, susundan natin, kasi akala nila itong turo ni Pablo ay napakahirap, napakalalim. Pero kung ito'y maintindihan mo, madali lang ito. Ako nga ano bang ako ba'y matalinong tao? Hindi. Kasi ang nagtuturo, ipaubaya mo sa banal na Espiritu ng Diyos. Ang gagawin mo lamang ay papaniwalaan mo na si Kristo ay kaya namatay sa krus dahil sa iyong kasalanan. At nabuhay uli siyang mag-uli. Kaya itatago natin itong mga katuruan ito sa ating puso. At pagkatapos noon, tatatakan na tayo ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yun ang magtuturo sa atin. Sapagkat nananahan siya sa atin. Yun ang hindi naiintindihan ng mga tao. At ito ay kumikilos ayon sa alam mong ito ay tama at totoo. Importante ito itong sentence na ito. And it acts on this is important, what you know to be right and true, and it acts on what you know to be right and true. So, at sa katapusan ng iyong mga simpleng hakbang, ang lahat ay nauuwi sa paniniwala, at ito ang iyong faith. Nabubuo na yung iyong pananampalataya. Dito'y nagkakameron ka na ng pananampalataya. Binubuo na ng maigi ng Holy Spirit yung iyong mga pangunawa, yung iyong kaalaman, at saka yung iyong katalinuhan. Pinag-uugpong-ugpong na yan, na kapagkat naiintindihan mo na, pinagduduksong-duksong na yan ng Holy Spirit, at yan na ang iyong nagiging pananampalataya. Nagiging matatag ka na sa Diyos. Ang pangunawa ay kailangan ng iyong karunungan na nauuwi na sa iyong pananampalataya. Ito yung Colossians 1:19. Sige, tingnan natin yung Colossians 1:19. Yan, ay 1:9. Sabi sa Colossians 1:9, kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng panalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual.
Yan, pinupuno na yan. Napupuno na yan, nabubuo na yan yung faith ninyo, oh. Sapagkat kung hindi mo ito alam, hindi mo malalaman ang katotohanan at kalooban ng Diyos para sa iyo. Tama nga naman, oh. Yan, oh. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kaya kung hindi mo ito alam, hindi mo talaga pagsisikapang itong malaman, hindi ka magsisikay, hindi ka magkakameron ng pananampalataya na malalaman mo kung ano talaga yung kalooban ng Diyos para sa iyo, sa iyong kaligtasan, o at hindi mo yun magagamit, sayang naman yung mga pagkakataong yun kung hindi ka magsisikay, kung hindi mo aanuhin, kung hindi mo aalamin yun at hindi mo makikipagniig sa banal na espiritu ng Diyos, hindi mo yun maintindihan. Tapos ang sabi dito, at ngayon alam na natin, karunungan gamitin mo ang Bible sa tamang pamamaraan. Yun, doon mo na ngayon gagamitin yung Bible sa tamang pamamaraan. Alam mo na itong rightly divided dahil doon sa simpleng chart kanina na ipinakita ko sa inyo, meron palang panahon ni Moises, meron palang panahon ni Abraham, meron palang panahon ni Pablo, hanggang ngayon pala kapanahon ng ni Pablo, meron palang millennial kingdom. Ngayon, maiintindihan na natin yun, alam na natin gamitin yung ating Bible kahit na sa Bible sama-sama yun na naroroon sa Bible, alam na natin yung bubuklatin natin. Alam na natin yung bubuklatin natin dito sa Bible, naiintindihan na natin. So, dapat tayong maging masaya dahil naiintindihan na natin. Nabubuo na yung ating pananampalataya at doon tayo naiintindihan na natin yung ebanghelyo ng Gospel of Grace. Yan. Di dahan-dahan na natin naiintindihan yan. Yan. Sige, ipagpatuloy natin. Dito sa sinasabi sa 1 Corinthians 2:7, tingnan natin yung 1 Corinthians 2:7. Yan, kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim. Ito na yung sinasabi ko. Ito yung isinulat ni Pablo na 13 books, ito na yung tinatawag na hiwaga at inilihim since the world began. Alam na yan ito ng Diyos dahil napupurno ng Diyos, na sa ganung panahon ilalabas ko ito dahil gusto kong iligtas yung mga Pilipino, gusto kong iligtas yung mga Inchik, gusto kong iligtas yung mga Amerikano, mga Hapon, hindi lamang puro Israel. Pero kung gusto din ng Israel, sumama na rin sila. Kaya ito na itinalaga ng Diyos bago pa ang mga panahon. Yan. Binasa natin, di ko pala naipakita sa inyo. Sorry. Yan. Yan, kung di nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na itinalaga ng bangon sa panahon sa ikalulwalhati natin, 1 Corinthians 2:7, yan, yan. Tapos, it was Paul, at ngayon, yan, si Paul ang nag-expose nito. Nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na itinalaga ng Diyos bago pa ang mga panahon para sa ikaliligtas natin. Kung hindi natin igagalang ang pagpapahayag ng misteryo ni Kristo bilang kalooban ng Diyos para sa atin ngayon, kung gayon maaari tayong magkamali sa paggamit ng Biblia. Biro niyo yan, magkakamali tayo sa paggamit ng Biblia kapag hindi natin nirespeto yung sulat ni Pablo, hindi natin inihiwalay, hindi natin binigyan ng distinction doon sa ibang sulat katulad ng mga Matthew, Mark, Luke at saka John at saka yung sa Old Testament. Kapag hindi natin binigyan ng distinction, inihiwalay, ibinukod, magkakamali tayo sa paggamit ng Biblia. Yan na yung Ephesians 5:17. Yeah. So, ang ganda po.
Kaya dapat kaya nga ang ginawa ko, nilagyan ko pa ng mga verses, yan, pinakikita ko sa inyo yung mga verses na ganyan para hindi tayo mawawala, hindi kayo malilito kahit na yung aking pananalit ay mahina at utal-utal, maunawa at maunawaan nyo. O, yung hindi lang makakaunawa dito, talagang nililing lang sila ng kaaway. O, nakatago sa kanila yung kaligtasan. 'Di ba yung sinabi ko kanina yung verse? 1 Corinthians 4, ano ba yun? 4:3. Sige, ulitin uli natin. 1 Corinthians 4:3 ba yun? Ay, 2 Corinthians. 2 Corinthians 4:3. Yun, Ito ha, uulitin ko sa inyo ha. 1 Corinthians 4:3 ha. Kung hindi nyo pa rin ito naiintindihan, talagang tinatalokbungan kayo ng kaaway para hindi nyo maunawaan ang kaligtasan. Ang sabi dito sa 2 Corinthians 4:3, but if our gospel be hid, ito ibig sabihin ng gospel na ito, kasi ito mayroong authority si Pablo na sabihin niyang our gospel, yung kanyang gospel, my gospel. But if our gospel be hid, kung nakatago sa kanya yung ating ebanghelyo, it is hid to them that are lost. Ibig sabihin, hindi ka ligtas, ito ay may mga talokbong lamang sa mga napapahamak, loss. Pero yung sakit niyan, di kayo pala'y napapahamak kung hindi nyo ito naiintindihan. Akala nyo tama yung ginagawa nyo, pero napapahamak pala kayo. Nakakapangilabot po. Kaya dapat talagang ayusin natin po yung ating pangunawa, be knowledgeable in the words of God. Kaya yan ang ating title, be knowledgeable to the words of God. Yan. Sige, pagpatuloy natin at tayo po ay malapit na matapos yan. Yan, faith na. Ay, nasa faith na pala tayo. Ano ba yung ating kaninang topic? Ay, wisdom. Yeah, faith na. Ano ba yung sinasabi sa faith? Sabi sa faith, sinabi ni Pablo na ang itong pananampalataya, sabi dito ito yung definition ng faith. Ito ay theological definition, hindi po natin kinuha sa dictionary na pero sa Webster ko ito kinuha. The essence of the mind to the truth of a proposition advanced by another belief or probable evidence of any kind. In theology, the assent of the mind or understanding to the truth of what God has revealed. Being justified by faith, Romans 5:1. Without faith, it is impossible to please God. Hebrews 11:1. For we walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. With the heart man believeth to righteousness. Romans 10:6. Yan. Yan. Sinasabi po ni Pablo dito, Paul says, sinasabi ni Pablo na ang mga kasulatan ay makakapagparunong sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya. 2 Timothy 3:15. Yan 2 Timothy 3:15. Basahin natin sa ating inilagay na na verse. Sumisingit kasi itong yan. Yan 3:15. 2 Timothy 3:15 upang magparunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya na kay Kristo. Ang mga kasulatan daw ay nakakapagparunong nakakapagbigay ng katalinuhan, ng wisdom sa pamamagitan ng ating faith. Pag tayo pinaniwalaan na yun, nagkakameron tayo ng wisdom. Opo.
Tapos ano yung sinabi? O, kung walang pananampalataya, ay imposibleng magkaroon ng karunungan ng Diyos. O, 2 Corinthians 2:14. O, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yun naunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina pa eh. Ang banal na Espiritu ang naguhubog, ang nag-aayos, siya yung nagkakamada ng mga binabasa natin, siya yung nagkakamada at siya yung naglalagay sa ating isipan patungo sa ating puso na siyang ating nagiging pananampalataya. Pag naging pananampalataya natin yan, nagkakameron tayo ng kasiguraduhan. Uy, ligtas ako. Alam ko na. Ligtas ako dahil naalaman ko, natutuhan ko. Sapagkat sa pamamagitan ng aking pananampalataya kay Kristo, yung lahat ng sinabi ni Kristo, yung lahat na inireveal ni Kristo kay Apostol Pablo, ay naunawaan ko. Kaya meron akong eternal security. Romans 8:1. Oh. Kaya ang ganda po nito eh. Kaya kapag hindi nyo ito naintindihan, talagang nakahid sa inyo. Kasi kayo ay lost. Oh. Lost kayo. Yan oh. Yan oh. Upang madagdagan ang inyong pananampalataya, kailangan mong makarinig ng salita ng Diyos. Oh. Romans 10:17 naman ito. Oh. Romans 10:17 yan oh, nariyan oh sa Romans 10:17. Oh. Sige, basahin natin yung Romans 10:17. Ano sinasabi diyan oh? Yan. Oops. Yan. Ang sabi sa Romans 10:17 ito oh. Yan oh. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Oh. Kailangan tayo makinig po. Makinig, magbasa. Wag po tayong titigil. Mas marami pang ating panahon sa Facebook, mas damihan natin ang panahon natin sa Romans 10:17. Hindi ko kayo binabawalan mag-Facebook kasi lahat tayo may kalayaan na, na kahit anong gawin. Pero mas madami dapat tayong basa sa Bible, oh, para lalong lumawak ang ating pananampalataya. Oh, sabi dito sa English, oh, basahin natin sa English. Oh, yan oh, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Huwag tayong titigil. Oh, yan. Tapos anong sabi pa? Anong kasunod? Oh. And now through this step, at ngayon sa pamagitan ng mga hakbang na ito, ang mga palaisipan sa iyong isipan ay kumpleto na. Ang pananampalataya ay isa sa pinakamahalagang kayamanan na posibleng taglayin ng isang tao. Nakakalungkot, nakakaunti ang nakakaunawa sa itinuturo ng Biblia tungkol sa doktrina, dispensation at 2 Timothy 2:15. Ano ba yung 2 Timothy 2:15? Yan oh. Basahin natin 2 Timothy 2:15. Oh, yan oh. Oh, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pag sinabi pong rightly dividing the word of truth, ito po yung ibig sabihin na gumagamit ng wasto sa salita ng Diyos. Hindi yung rightly dividing, hindi yung hinahati-hati, hindi yung chinachap-chap. Kasi yung ibang mga pastor sabi nila, chinachap-chap-chap at hinahati-hati yung salita ng Diyos. Hindi po. Kung paano natin i-handle ng maayos yung salita ng Diyos. Basa tayo ng baso, kung hindi naman natin nauwan, it will put in vain. Kaya kailangan alam natin yung ating binabasa ay ganun pala. So hindi yun mawawala. Ano? So naintindihan nyo na. Yan. Yan. Dito na tayo sa conclusion. Yan. Yan, basahin ninyo yan. At aking babasahin naman ito sa English. Kulang yata itong inilagay ko dito ah.
Ayan, basahin natin. Oh. Huwag tayong manatili sa pananampalatayang tulad ng isang bata. Ang kalooban ng Diyos ay makikita ang kailangan makita ang lahat ng tao na lumalago sa kaalaman ng katotohanan. Ito po yung yan, naputol po eh. Ano, wala ito yung unang parts. O kaya sorry po ha kasi pag minsan nag-aano po tayo eh, nagkakamali rin ano po. Pero ang ganda sana kung hindi nawala itong una. Oh. Dapat tayong manatili sa pamamagitan ng tulad ng dapat huwag tayong manatili sa pananampalataya ng tulad ng isang bata. Yan po yung aking konklusyon. Ang kalooban ng Diyos ay dapat makita lahat ng tao na lumalago sa kaalaman ng katotohanan. Ito yung 1 Timothy 2:4, Philippians 1:9, at saka 2 Timothy 2:15 ay nagtuturo sa atin na pag-aralan ang salita ng katotohanan upang maging mga manggagawang walang dapat ikahiya at nagwawasto sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Gayunpaman, napakaraming beses na binibigyan ng dahilan ng mga tao na huwag mag-aral dahil gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng pananampalataya tulad ng isang bata. Ito yung sinasabi ko, tinuturuan ko yung nagsishare ako doon sa aking anak. Sabi niya ay, ginagawa niyo kasi komplikado yung salita ng Diyos. Hindi dapat ganun. Dapat palaguin natin ang ating kaalaman at hindi tayo mananatili doon sa mga ganong kaalaman. Pero yun nasa Bible din. Luke 18:17. Kasi yun yung pananampalataya ng tulad ng isang bata, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ito ay patungkol. Ito po salitang ito ay may malaking pagkakaiba dito sa dispensation of grace kung saan tayo nabubuhay ngayon. Sapagkat ito po ay sinabi noong kapanahunan ni Kristo. Para po ito sa mga Israel. Kasi kapag matigas, ito kasi dapat maging hindi matigas ang ulo, hindi maging hard-headed. Kaya ito tinuturo ng Panginoong Jesucristo nung nabubuhay pa siya sa mga Israelita. Dapat hindi kayo matitigas ang ulo. Tumulad kayo sa isang bata. Ito ang ibig sabihin ng kahulugan ng Luke 18:17. Tumulad kayo sa isang bata na hindi matigas ang ulo para kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero ngayon, iba naman. Sa atin dito sa dispensation of grace, kailangan tayo matuto. O mag-aral tayo para magkameron tayo ng pananampalataya. Yan. Ito na yung naririto na kasi nawala yung unang parte. Ito, basahin natin ito. Ito, we need to grow. Kailangan po natin lumago, maging matured sa ating pangunawa. 1 Corinthians 3:1-3. Ito yung ating binasa kanina, yung ibig sabihin ay yung hindi pa tayo dapat kumain, hindi tayo dapat manatiling ang kinakain lang natin ay ang pagkain natin ay gatas. Kasi nananatili kang babe in Christian Ito akma lamang doon sa Luke 18:17 na kailangan magkameron kayo ng isip bata para maging hindi matigas ang inyong ulo para makapasok kayo sa kaharian ng Diyos yun, sa pangangaral ni Kristo. Pero ngayon kailangan naman tayo, hindi tayo manatiling parang bata. Kailangan tapusin na natin ang ating pagkain ay gatas. Kailangan kumain na tayo ng matitigas, ng karne, ng kanin, ng ganyan. Para ibig sabihin, lumalago tayo. Alam niyo yung aming senior pastor dito sa Grace Bible School, Grace Bible Church. Napakaganda ng sinabi niya kasi doon po ako nagcha-church ngayon Ang ganda ng sinabi niya. Sabi niya, kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi ka paligtas. Pinag-aralan ko yun yung isang sentence na yun na sinabi niya. Sabi ko, ang ganda nito. Sabi ko, kaya kinuha ko, inilagay ko dito sa aking conclusion. Kapag hindi mo alam kung saan ka pupunta, ikaw ba'y pupunta sa langit? Hindi mo alam kasi. Pero ikaw ay simba ng simba. Ikaw ay nagbibigay ng tithes, malaki ka magbigay ng tithes, umaabot ka nga ang bigay mo ng tithes, 20K, 10K, 5K, o samantalang yung iba nagbibigay lang ng 50 pesos, 100 pesos.
Pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pag tinanong ka, saan ka pupunta? Kapag ikaw ay namatay. Sasabihin mo, siyempre, yung kausap mo, Kristiyano, ikaw ay alam na Kristiyano, dahil nasimba ka rin, pumupunta ka rin sa simbahan, nakikita kayo sa simbahan, ngayon natanong ka, uy Brad, saan ka pupunta kapag ikay namatay? Hindi mo muna masasagot dahil hindi mo alam yung tama mong isasagot dahil hindi ka nga nagbabasa ng Bible at hindi mo inuunawa yung Bible at hindi mo hinahayaan yung banal na espiritu magturo sa iyo. So, siyempre nakaganyan ka ngayon. Hindi mo ngayon agad siyang masasagot-sagot dahil basta nga pupunta nga pala no. Saan nga pala ako pupunta pag ako'y namatay? Ganyan nasa isip mo, hindi mo agad siya masagot. Pero ngayon, siyempre mahihiya ka. Sa bandang huli, sasabi ba, pupunta ako sa langit, ligtas ako eh. Di ba? Tayo magkakapatid, magkakasama naman tayo nagsisimba. Ngayon, tatanungin ka ulit, paano ka pupunta sa langit? Ano ang dapat mong gawin? Hindi mo na ngayon alam. Oh, mapapahinto ka na ngayon sa pagsagot. Baka makasagot ka na hindi mo alam. Mapapahiya ka. Oh, kaya ito sinasabi ko, kaya ito yung aking mensahe ngayon. Kapag ito'y naintindihan nyo ako, kung hindi kayo masyadong naliliwanagan sa salita ko, ulit-ulitin ninyo. Tapos i-take note nyo ito, isulat nyo sa inyong notebook. Maintindihan nyo na. Kapag hindi nyo pa ito naintindihan, wala sa inyo yung banal na espiritu ng Diyos. Yan. Kaya sabi ng aming senior pastor, si Pastor Harry, kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta, hindi ka paligtas. Ayaw ng Diyos na tayo ay be proud or high-minded. Ngunit gusto ng Diyos tayong maging matalino sa kanyang kalooban. Alam natin yung kanyang kalooban, Ephesians 5:17, ito yung sinabi ko kanina. Dapat alamin natin kung ano yung will of God, kung ano yung pagliligtas ng gusto ng Diyos sa atin. Alam natin dapat yun. Kailangan nating maunawaan ang gusto ng Panginoon sa ikaliligtas natin sa kanyang doktrina ng Ebanghelyo. Kailangan maunawaan ninyo kung babahagihan namin kayo ng katotohanan, alisin muna ang pride at magpakababa. Dapat paniwalaan ninyo ito sapagkat ito ang katotohanan at dapat tanggapin ninyo para di kayo mapasama sa mga nakaprogram na naniniwala sa hindi makatotohanang paniniwala. Mapapasama kayo dun sa mga taong nakaprogram. Kasi alam nyo ba, kapag ito'y naintindihan nyo, malalaman kayo ay predestinated ni Lord. Ngayon, hindi nyo pa alam na kayo predestinated dahil hindi nyo pa alam ito. Itong dispensation of grace, itong sulat ni Pablo, itong Pauline doctrine, itong sound doctrine, itong gospel of the grace of God, dispensation of the gospel of grace of God. Hindi nyo pa ito alam. Kaya hindi pa kayo kasama doon sa predestinated. Kaya nga sinabi nung aming senior pastor na kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi ka paligtas. Tama. 100%. Absolutely. Na tamang-tama po ito. Maraming Kristiyanong mananampalataya ang nagsasabing sila ay nasa grace. Yes, marami na akong narinig na ganyan Maraming nagsasabing sila ay nasa grace, pero di nila alam ang tunay na kahulugan ng grace. Kaya nilang i-define ang grace. Kayang i-define ng kanilang isipan ang grace, pero di nila kayang i-define ng kanilang mga puso. Kasi nasa puso natin ang Holy Spirit Sabi nila, totoo silang grace, pero di nila alam kung saan sila pupunta. Yes, tama nga naman. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, wala ka pang grace. At kapag naintindihan mo na rin ito itong sinasabi kong itong mensahe kong ito, naintindihan mo na, pero nagsasama ka pa rin sa iyong pananampalataya, nagsasama ka pa rin ng tungkol sa Synoptic Gospel, Mark, Matthew, and Luke, and John, at saka yung Old Testament, isinasama mo pa rin, doon sa iyong pananampalataya, hindi pa rin yung puro. Wala pa rin kayo. Hindi nyo pa rin malalaman yung kung saan kayo pupunta. Although, alam nyo na
alam nyo na dahil nakasulat dito sa ginawa kong ito, yung inyong pupuntahan, pero nagsasama pa rin kayo, ay hindi pa rin kayo puro. Yung basahin natin ha. Basahin natin ito. Ito na lang ang ating titingnan dahil medyo mahaba na po tayo. Itong, yan. Ito. Sabi dito sa Galatians 2:5, basahin natin sa madaling intindihin. NIV. Sabi dito sa NIV, we did not give in to them for a moment so that the truth of the gospel might remain with you. Ito, yung truth ng gospel, yung katotohanan ng ebanghelyo ay mawawala sa iyo kung sasamahan mo pa ito ng ibang doktrina. Kaya dapat hindi magkasama, dapat puro lamang sa doktrina ni Pablo, doon sa Pauline doctrine at sound doctrine. Dahil sabi sa Galatians 2:5, doon sa kasunod na verse, we did not give in the truth of the gospel sa ano natin basahin sa King James version. Yan, KJV naman. To whom we give place by subjection, no, not for an hour, that the truth of the gospel may continue with you. Kahit daw isang saglit lamang, o kahit isang maikling oras, hindi tayo dapat mag-give in na makinig doon sa kanilang gospel, na ibang gospel. Ako marami nag-i-invite po sa akin sa katotohanan lang. Marami akong mga kaibigan. Kaya ako nahihiya sa inyo. Kaya ito yung dahilan kung bakit ayaw kong makinig sa ibang doktrina. Kasi mayroon akong mga kaibigan na nagkasabi sa akin, ikaw kasi puro ka grace Grace ka ng grace. Hindi mo man lamang binibigyan ng puwang yung iba. Yung ibang ibang salita ng Diyos. Yes! Sapagkat alam ko na yung katotohanan eh. Kaya nga ito po, kung ito'y maririnig nyo at mabubuksan nyo itong video nito, ito po yung dahilan kung bakit ako hindi napunta. Marami nag-i-invite sa akin na, uy, Papa, punta ka naman doon sa church. Simba ka naman kasi kaya lang pag hiyang-hiya na talaga ako pumupunta rin, pero hindi ko masyadong pinakikinggan yung kanilang salita. At minimeditate ko yung truth, yung salita ng Diyos. Kung may marinig akong medyo wala doon sa truth, minimeditate ko yung truth para hindi papasok sa akin, para hindi ako nag-give in kahit sandali man lamang. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ano po? Yan. Basta sa kanila na nagsisilbi, as long as they serve the Lord, basta sa kanila na nagsisilbi sa Panginoon, okay na sa kanila. Di nila alam kung okay kay Lord ang ginagawa nila. Yun ang maganda. Hindi nila alam, they think it is okay with God. Yung kanilang iniisip, yung ba ang gusto ng Diyos para sa inyo? Hindi po. Kaya kailangang alamin nyo yung gusto yung will ni Lord sa inyo. Pag Sunday, on Sundays, pag Sunday, kumakanta sila, nagbibigay ng ikapo at nagpapahayag din ng salita ng Diyos. Pero di nila alam kung tanggap ba ng Diyos ang mga pinaggagawa nila. Kung iyon ba talaga ang kalooban ng Diyos sa kanila, kaya nakakalungkot. Sayang ang pera, pagod at pagpiprepare nila na akala nila itama sa Diyos, yung pala ay walang saysay para sa Kanya. Di ba kayo nababahala sa mga ginagawa ninyo? Sana maging magising kayo sa katotohanan para malasap ninyo ang inihanda ng Diyos para sa mga taong ililigtas niya. Ang ganda, di po ba? Sabi dito, aren't you worried about what you are doing? I hope you wake up to the truth so you can taste what God has prepared for the people He will save. Sige, hanggang dyan na lang po mga kapatid, at tayo po manalangin na medyo napahaba. Kaya lang, talagang dapat po ganyan po mangyari. Kaya dapat maintindihan nyo yung katotohanan dahil ang pinag-uusapan po dito yung kaluluwa.
Kaya sige tayo po yumukot manalangin. O Amang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito at muli naghatid ka ng isang napakagandang mensahe. Isang mensaheng mas mahalaga pa kaysa ginto, kaysa pilak at kaysa anumang uri ng kayamanan dito sa lupa. Mas mahalaga pa rin ito kaysa anumang posisyon na pinakamataas na posisyon dito sa lupa, sapagkat ang makapunta ka sa iyong sinapupunan, sa iyong kaharian ay isa pong napakagandang biyaya na walang kapantay, hindi kayang tumbasan ng anuman dito sa lupa. Kaya Panginoon, salamat po sa mensaheng ito na ibinigay mo sa amin, na nagpaliwanag sa amin, na ngayon ay naunawaan namin kung paano kami maliligtas, kung saan kami pupunta, at kami siguradong mapupunta sa langit sapagkat meron po kaming eternal security. Panginoon, muli ko pong itinataas sa inyo yung ating mga tagapakinig, na patuloy niyo po silang pagpalain, i-bless niyo po sila kung ano man ang nararamdaman nila sa buhay, physical na karamdaman, pagalingin niyo po, at kung sila man po ay nagkukulang sa kanilang pangangailangan, Lord, punuin niyo po ang kanilang pangangailangan. Salamat po Panginoon sa katalinuhan na pinagkakalob niyo po sa akin, sapagkat ito po ay katalinuhan na galing po sa inyong banal na Espiritu. Maraming po salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.